Saan galing ang Biblia? Mula pa noong mga naunang siglo ay nagbase na ang mga mananampalataya sa mga kasulatan. Bagamat wala na ang maraming mga orihinal na sulat ng mga propeta at apostol, ay marami pa rin naman ang mga nagawang kopya. Mula sa mga kinalap na kopya ng mga sulat ay inipon nila noon at masusing pinagsama-sama ang mga liham na dapat ay umaayon sa isa't isa, upang mapatunayan ang mga nakasulat na magkakatugma at nagpapatotoo nga sa isa't isa. Naging basehan rin ang mga lumang kasulatan na sumasang-ayon rin sa katotohanan ng iba pang mga sulat na nagpapatotoo rin sa mga unang propeta. Kanilang inipon at pinagsama-sama sa isang aklat na noon ay tinawag nilang Biblia Sacra Vulgata. Ito ang mga liham na nilalaman ng aklat na nakasulat sa Latin. Silang mga sinaunang simbahan ang naglagay na rin sa kanilang mga sarili bilang mga may katungkulan para sa pangunawa ng mga aklat na nilalaman ng Biblia. Sila na rin noon ang pumili ng mga aklat na dapat ay makakabilang lang rito, kung kaya't binubuo ng 66 na aklat ang mga napasama rito. 39 ang galing sa Lumang Tipan or Old Testament at 27 naman ang sa New Testament. Katotohanan ng ito ay ipunin nang galing ang mga ito sa salitang Hebreo at Grego, ngunit isinali ng buo sa Latin, dahil na rin sa layunin ng sinaunang simbahan noon. Pagkatapos ng mga kahuli-hulihang apostol, hanggang sa maganap ang lahat noong AD 70, ay nagsabing sila naman ang noon ay may karapatan lang na bumasa at magturo ng banal na kasulatan. Kaya naitago sa mga tao ang tunay na mga dapat ay kwentong nagpapatotoo sa mga ginanap ng lubos na pagtatagumpay ng Diyos sa mga sulat. Dahil rito ay naging mahirap para sa mga tao ang umunawa sa Biblia, na noon ay pinagkatiwala na lang sa mga taong simbahan ang pangangaral. Naipamulat sa kanila na ang Biblia ay matalinhaga, kung kaya't mga taong simbahan lang ang may katungkulang magpaliwanag raw rito. Marami ang hindi naging kumbinsido sa mga turo ng simbahan noon sapagkat hindi nakitaan sa kanilang pamumuhay ang kanila ring ipinangangaral. Dahil naitago nila ang tunay na nilalaman ng kasulatan, na mismong sila ay naligaw na sa dapat ay malinaw na katotohanang sinasabi ng mga sulat. Nagkaroon ng pagkampi-kampi tungkol pati ng sa kalagayan ng tunay na Diyos, kung kaya't nahaluan ng politika ang mga aral na kanilang gustong ipatupad. Nangyari ito noon sa Council of Nicaea, taong AD 325. Nagkaroon ng pagkakahati-hati at pagkampi-kampi sa loob ng simbahan, na noong una ay kongregasyon ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, ngunit nang malaon ay naging kanya-kanya na nilang simbahan at grupong magkakahiwalay. Nagkanya-kanya rin sila ng ministro at apostol na tinawag rin nilang mga bishop. Patuloy na lumipas ang maraming taon ng pagtatalo nila sa mga dapat ay iisang katuruan ng Biblia. Nagkahiwa-hiwalay ang mga namumuno ng simbahan, kung kaya't nagsipagtayo ang iba ng kanya-kanya nilang grupo at samahan, habang ang bawat isa sa kanila ay nagpangalan ng kanilang sariling paniniwala. At lumawak na nga ang sigalot ng mga simbahan sa mahabang panahon ng kaguluhan. Mula noon ay tuluyan na ngang nagkaroon ng malawak na dibisyon sa mga naturingang Kristiyano noon. Dinala nila ang relihiyon ng Kristyanismo upang magamit sa pagpapalawak ng kapangyarihan nila. Taliwas sa tunay na aral ng pagpapatawad na iniutos noon sa Biblia, ay naging mababagsik sila. Tinawag pa nilang pag-iibanghelyo ang pananakop sa mga bansa na hindi nagpakita ng pag-ibig sa kapwa. Kaya't dumami ang mga iba't ibang mga binuong sekta ng simbahan. Iba-iba sila sa paraan ng paniniwala. Kaya't ang simbahang mas marami ang sa kanila ay tumatangkilik at naniniwala ay naging pangunahin at dominanting simbahan. Makapangyarihan sapagkat tila sila ang may hawak ng paraan para sa ikaliligtas ng mga tao. Sapagkat ipinangaral rin nila
na may lugar ng kaparusahan sa mga hindi makakabilang sa kanilang paniniwala. Dahil na rin sa maling pangunawa nila at pag-angkin sa kasulatan, ay gumawa sila ng impyerno at sinabing doon mapupunta ang mga tumatalikod sa kanilang aral-simbahan. Kahit pa ni hindi binanggit sa orihinal na sulat ng Biblia ang salitang hell. Panoorin ang Bakit Walang Impyerno video. Dahil na rin sa kagustuhan ng mga tao ng malinaw na salin ng Biblia, ay nag-utos ang mga bishop noon na isaalin ito sa Grego o Greek, sapagkat iyon ang sumisikat noong natural na lengguwahe ng mga bansa. Isa ang naatasang magsalin ng Biblia mula sa Latin pag Grego ay ang bishop na si Erasmus. Siya ay napag-utusan noon ng kanila na ring noon ay ginawang pinuno ng simbahan, ang kanilang Santo Papa noong 1512. Kaya noong 1516 ay naunang pinablish ang unang salin ng Biblia sa Grego. Pinagtalunan ng marami ang mga salin, sapagkat nang himasok ang mga lider ng simbahan upang maisalin at mailagay sa Biblia ang kanilang gustong katuruan na umaayon sa kanilang ginawang doktrina at paniniwala. Tinawag itong Textus Receptus o Received Text from the Pope, sapagkat mga sulat na tinanggap at idinagdag na. Hanggang sa ngayon ay tinatawag ang mga unang liderato ng simbahan noon na Early Church Fathers, na kung tutuusin ay sila namang totoo ang nagpasimuno ng mga kaguluhan at pagkakahiwalay ng mga mananampalataya noon at hanggang sa ngayon. Kaya't maraming mga simbahan ngayon ang nag-adapt na nga rin sa mga katuruan ng mga nilikhang simbahan noon, sa mga dinagdag na aral at doktrina na hindi binanggit at ipinangaral ng mga apostol, tulad ng sa aral ng Trinity, habang sa iba ay Oneness Pentecostalism naman at marami pang iba. Lahat ng doktrina nilang hindi ni binanggit o ipinangaral ng Panginoong Hesus at ng mga apostol. Nagdulot lahat ng pag-aaway-away at pagtatalo sa panrelihiyong paniniwala ng mga naturingang Kristiyano noon, dahil hindi silang lahat sumunod sa bili ng mga apostol na nagsabi noon na dapat ay kahuli-hulihan na sila sa lahat. 1 Corinthians chapter 4 verse 9. For I think God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Kahuli-hulihan, sapagkat sa kanilang henerasyon ay natupad na nga ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Kung nasumpungan lang sana nila ang mga katotohanan ng mga liham, di sana ay hindi na sila nagsipaglikha pa ng mga simbahang magkakalaban. Ngunit dahil sa mga nagmataas sa kanilang mga sarili, hindi sila napailalim sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi nakapagtataka kung bakit may libu-libong mga denominations ng Kristyanismo ngayon. Iba-iba ng paniniwala at hindi nagkakasundo kahit sa mga ritual na ipinatutupad pa nila. Sa lahat ng mga kaguluhang pangrelihiyon na ito, narito pa rin ang katotohanan ng mga ginanap na ng Diyos sa Biblia, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa mga naipasulat sa mga apostol. Hindi makakayang pigilan ng mga tradisyon at kahit ng mga nag-ugat ng kamalian ng mga tao. Naitago man sa mahabang panahon dahil sa sobrang pagtingin sa kanilang sarili. Datapwat sa lahat nga ng ito ay hindi pa rin makakayang maiwala ang katotohanan ng mga sulat sa Biblia. Iba-iba man ang nagawang pagkakilala sa Diyos, magkakaiba man ang translation at interpretasyon, hindi man pagkasunduan ang mga ritual na ginagawa pa rin dahil galing raw sa Biblia, dinagdagan man o iniba ang ilang nakasulat, hindi pa rin maitatago ang mga katotohanan ng mga ginanap na ng Panginoon. Ang mga pinatutunayan ng mga liham ng patotoo sa mga kaganapan noon, mga kwento sa sulat na pinatototohanan ng kahit kasaysayan ng mundo, hindi na maikakaila ng kahit sinong katalinuhan ng tao. Kahit anong husay pa ng pagtatakip ay hindi mananaig sa kapangyarihan ng mga salita ng Diyos sa kanyang patotoo. Sapagkat ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling, sa kanya ay puros katotohanan.
Katotohanan ng kanyang pinagtagumpayan na, ang New Covenant, ang bagong kasunduan sa Panginoong Hesus, ang dapat na pag-ibig at paggawa ng mabuti sa kapwa. Magagawa na ng kahit sino, hindi man kabilang ng sinasabi nilang simbahan pa. Ito ang tunay na buhay kapilingan Diyos. Nagkakamali nga kahit pasimbahan, ngunit hindi ang Diyos sa Biblia. Kaya hindi sa tao at simbahan. Sa Diyos ng Biblia tayo kumampi, sa mga pinagtagumpayan na.